Ganitong problema ng ABR, no? Naka-zero tayo doon sa setting ng ating delay at nasa 15 o higit 16 seconds ay hindi pa rin siya nagki-click, no? Yung ating relay. Sumubok din tayong mag-adjust dito sa ating potentiometer na sa long, short, no? At wala siyang reaction. Ito po pala ay servo type, no? At iba-iba ang mga design ng ating mga ABR. Kinapa ko nga itong pure copper kung saan lumalapat ang ating carbon. At wala naman ako napansin na kanal. Ang nakita ko nga na problema ay yung ating capacitor, no? Kung saan ay nagsusupply doon sa ating relay para magkaroon siya ng power output. Ayan, medyo magana. Kapag nagkaroon po kasi ng kanal o lalim ang ating copper ay hindi maganda ang lapat ng ating carbon, maaaring mag-abnormal ang power output ng ating mga ABR. Hindi na rin pala ako bumili, no, ng capacitor dahil ako ay maraming mga board dito sa bahay at nagtatambak ako na yung iba inaakala na wala lang ito, pero ako ay talagang iniipon ko. Ayan, nakakuha tayo 100, no, microfarad, 35 volt. Tinest ko na rin pala yan bago ako magpalit ng capacitor, no, at ang nakuha ko lang ay kulang 8 volt dahil ang ating relay ay nasa 12 volt at hindi niya nakuha, kaya mababa, no, kaya nagpalit tayo ng capacitor para makumpleto niya yung circuit na kanyang hinihingi. Kapag po kasi mababa ang volt, no, at hindi tumugma doon sa ating relay, ay hindi niya kayang i-switch, no, yung relay na siyang magbabato para mabuhay yung ating ABR. Iba't ibang klase po ang relay, no. May kani-kanila silang power na hinihingi para sila ay mag-switch. Katulad po nito, ito ay 12 volts, no. Yung pinaka supply niya ay 12 volts pero mag-a-out siya ng nasa 240 volt. At yung kanya naman pong ilalabas, no, ay ibabato niya dito sa ating pure copper. At yung ating pure copper po ay sasalain niyang maigi, no, bago niya ilabas dito sa ating mga output socket.